Ngayong araw mga ka-Phantom, pag-uusapan natin kung alin bang mas maganda, Sniper 155 na standard or Sniper 155 na keyless. Mga ka-Phantom, i-update ko lang kayo dun sa ating ka-friendly gauge na Raider 150 Fi. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapaglaro. Kasi nung time na maglalaro na sana kami, yung motor natin ang hindi okay. Diba, natatandaan nyo, nagpalit tayo ng water pump bearing. So ngayon, na-postpone yung paglalaro namin. Hindi ko naman nakalain na tatagal ng ilang araw yung ano namin, yung pag-friendly gauge namin. Kasi wala pa kaming time kung kailan ba talaga yung araw na pag-friendly gauge namin. Meron naman tayong maka-friendly gauge ngayon. This week or next week siguro, magre-rematch battle tayo ng Raider 150 na carb. At kung napanood nyo yung Raider 150 carb na pina-friendly gauge natin, meron kaming rematch. Makikita nyo talaga yung ating buong video nun, kasi yung video na in-upload natin noon is nakrap yung mismong video. So hindi lahat nakuha. At uulitin namin yung friendly gauge namin. Sa mga nagtatanong na kung kailan ba talaga yung friendly gauge namin ng Raider 150 Fi, siguro kapag nakapagpalit na tayo ng gulong, isusunod naman natin yun. Ngayong araw mga ka-Phantom, pag-uusapan natin kung alin bang mas maganda, Sniper 155 na standard or Sniper 155 na keyless. Hirapan ka rin bang pumili ng iyong kukunin na sniper? Well, ngayon pag-uusapan natin kung alin ba talaga yung mas sulit sa dalawa. Kasi mahirap mag-decide ka agad kung ano ba talaga yung maganda. Hindi ka talaga makakaisip kung ano yung kukunin mo sa dalawa, kasi parehas na maganda. May kanya-kanyang advantage kasi yung dalawang version. So yun mga ka-Phantom, pag-uusapan natin kung alin bang mas maganda, Sniper na standard na Disusi or yung Sniper na keyless. Bibigyan ko kayo na naman ng idea kung alin ba yung dapat na kukunin yung. Hindi naman tayo magiging bias dito, so magiging fair lang naman tayo dito. Hindi naman porke na standard yung motor ko is standard na rin yung ipopromote ko sa inyo. So mga ka-Phantom, kung makikita kasi natin, ito kasing ating sniper na standard. Itong standard version o Disusi, talaga yung kilala sa lahat ng motor na mayroon siyang susi. So ito ang advantage niya mga ka-Phantom, hindi mo na kailangan magpalit ng battery, or kaya kapag nawala mo yung susi mo, pwede mo ipa-duplicate yung isang susi nito. Kagandahan nito mga ka-Phantom, kapag ganito yung hindi ka agad malolobat yung battery ng sniper mo. Pero depende rin naman kung paano mo siya ginagamit. Kasi dun sa R version kasi mga ka-Phantom, ang kasi nun, ang susi nun is remote. So tapos meron siyang on and off niya din dito. So kaya siya tinawag na keyless. Comparison, kung pagdating sa susi, eto may susi, yun naman remote. At kung pagdating din sa kanilang features, yun kasi is meron siyang ibang features na wala dito. So ang meron na features doon mga ka-Phantom, meron siyang charging port. Dito nakalagay yun, yung charging port niya. Pwede kayo mag-charge ng cellphone or power bank, pwede kayo mag-charge dito. Isa pa sa features niya, meron siyang dalawang piston dito sa kanyang front brake. So ito kasi yung atin standard version is naka-single piston lang siya. Naman natin na kapag double piston is maganda yung kapit ng braking system nyo. So isa pa sa pagkakaiba nila dito sa kanilang upuan. So ito kasi kalahati yung niya, yung dito na part, yung parang makinis sa kanya. Yun kasi is buo yung yung upuan niya. So yan lang naman yung difference nila. So, pagdating sa color niya, ito kasi yung nakasabayan niyang keyless noon is yung matte titan, yung parang gold siya, na gold na parang medyo pa may pagka gray. Tapos yung isang limited edition niya, kung nakita nyo na yung monster na sniper edition, yun yung isang R version niya. Bali nung yung kasabayan nito na sniper na 2021, tatlong kulay kasi yan. Merong blue, merong yellow hornets, at itong black raven. Yung dalawang keyless naman, yun yung monster edition, at saka yung
matte titan. Ngayon kasi madami ng ibang kulay na naman. Itong black ribbon natin, in-upgrade nila, naging glossy. Tapos yun na yung keyless. Tapos yung kulay gray na may kulay orange yung kanyang mags, yun naman disusi. May mga bagong kulay kasi na dumating din. Natatandaan ko pa pala, merong kulay white noon na nilabas, yung parang kamukha ng R15 na kulay white na may kulay yellow din. So yun yung isa din na nilabas nila na keyless. Bago naglabas sila ng bagong kulay noong 2023 up to now, yun pa rin yung kulay naman. At soon lalabas na rin yung ABS version ng Sniper. So siguro magmamahal na naman yun kung compare natin dun sa dating price nitong Sniper ngayon. Pagdating sa kanilang presyo mga ka-Phantom, ang standard version is re-range siya sa 120 plus. Kapag ka sa keyless naman, nagre-range siya ng 130,000 up. So depende sa pagkukunan yung dealer kung saan kayo kukuha, kasi sa ibang dealer may mura, sa ibang dealer naman medyo may kamahalan yung kanilang presyo. Pero kung bibili ka talaga ng Sniper mga ka-Phantom, kung ano yung nakasanayan mo, for example sanay kayo sa Disusi, ganito. Kung ito yung nakasanayan nyo talaga at wala kayong alam sa mga bagong technology like yung keyless, mas magandang Disusi yung kukunin nyo. Pero kung kayo yung user na naka-experience ka na ng keyless, siguro may recommend ko na yun pa rin yung gagamitin mo, kasi may mga keyless ngayon na nahassle daw sila sa Disusi. Kasi nasanay lang sila na i-remote lang nila yung kanilang motor, tapos i-on na nila. Ito kasi kailangan mo pa siyang itusok ng ganyan para may on. So depende lang naman siguro sa paggamit nyo. At hindi ko naman sinasabi na maganda itong standard version. Ang opinion ko lang naman is, kung dati kang gumagamit ng Disusi talaga at makikiless ka, maninibago ka talaga. Ako nga nung una akong nakapag-drive ng keyless, hindi ko alam kung paano siya i-on noon, kasi tumutunog yun, tapos kapag tumunog yun, mag-on na yung susian. Sa una talagang maignorante ka talaga kapag gumamit ka ng keyless, katulad ng NMAX o yung mga Aerox ngayon. Una ko kasing ni-drive na keyless is yung NMAX. Nahirapan din ako magbukas noon ng kanyang U-Box kasi hindi ko alam kung paano ba talaga buksan. Nakakabobo yung bagong technology na ginagawa nila ngayon. Siyempre, kapag matutunan mo naman yun, katagalan, masasanay ka rin. Sa tingin nyo mga ka-Phantom, alin ang mas sulit? Standard version or R version? Yun lang naman yung pagkakaiba nila kung pagdating sa kanilang features. Sa specification naman, pagdating sa kanilang engine, parehas lang naman silang naka 155cc. Lahat parehas na overall, walang pinagbago. Kung pagdating lang naman sa driving comfortability, parehas lang naman sila. Isa lang sa napansin ko mga ka-Phantom, etong black na kulay natin hanggang ngayon hindi pa kumukupas yung kanyang pintura. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ko sinabi na hindi pa kumukupas. Eto mga ka-Phantom, pagdating sa kanyang fairings, hanggang ngayon makikita nyo dito is hindi pa siya nagagasgas. So sa mga ibang kulay katulad nung Yellow Hornets, yung Race Blue at yung Matte Titan, is dito nagiging problema nila. Talagang nababalatan dito yung kulay ng ng motor nila, nagbabakbak. So sa atin hindi naman natin na-experience yun, at hanggang ngayon maganda pa rin. Kaya nga madaming nagko-comment dun sa ating YouTube kung available ba yung ganitong kulay daw ng Sniper. So may mga dealer pa siguro ngayon na may ganitong stock pa na kulay. Pero yung ganitong kulay kasi mga ka-Phantom is year 2021 ito na nai-release. Hindi ko lang alam ngayon kung available pa ito. Pero nasa sa inyo naman kung for example, yung standard yung napili nyo, parehas naman silang guwapo. Yun lang kasi mas modern yung keyless. Tsaka kung nagtitipid ka naman, go for standard. Kung may pera ka, go for keyless. Siyempre, yun na yung latest ngayon. So yun mga ka-Phantom, so nakita nyo at narinig nyo yung mga pinakita ko sa inyo.
Kasi syempre kapag bago ka kasi bibili ng motor, kailangan mo talagang may pagkukunan ng idea, kasi kapag kukuha ka kagad at hindi mo naman alam yung mga function o paggagamitan mo sa motor, talagang maguguluhan ka. Ganon din ako nung bumili ako ng motor, hindi ko nga alam kung Sniper 155 ba talaga yung kukunin ko or Aerox, kasi yun talaga yung pinagpipilian ko kasi parehas silang sporty looks. So hanggang nakapag-decide tayo, kasi ang hinanap ko sa motor is yung may speed. Pagdating sa kanyang comfortability is dapat stable siya, and yun nga, matipid sa gas. So sana meron kayong nakuhang idea para kapag bibili ka na ng Sniper, alam mo na yung kukunin mo kung sakali. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.